Hi guys, narito ang ika-105 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Umupo ang ating bida, tumulo ang kanyang pawis. Habang nagkaharap ang dalawa, magsasalita na sana ang ating bida. Sabi ng master ng ating bida, ano ang sasabihin ko sa susunod? Huwag mong itanong. Ang mga bagay na hindi mo dapat malaman, hindi ko sasabihin kahit tanungin mo pa. Dapat mong malaman, hindi mo na kailangang itanong sa akin at natural na sasabihin ko sa iyo. Sabi ng ating bida, siya, ano ang gusto niyang sabihin sa akin? Biglang kinatok ng master ng ating bida ang kanyang ulo. Masamang disipulo, nagulat ang ating bida, nagbalik sa kanya ang alaala. Paano mo ako tatawagan na kapatid? Sobrang kawalang galang sa iyong guro. Hahaha, napaluha ang ating bida. Master, sabi ng master, nakakatawa diba, paano ko nalaman ito? Ang teknik ng Tianyan ay napaka-misteryoso, nakikita nito ang lahat ng kasinungalingan sa oras at espasyo, at kinakalkula ang lahat ng tadhana. Kahit na para kalkulahin ang mga ito, naubos ang 50 taon ng aking buhay. Sabi ng ating bida, bakit mo ito kinakalkula? Itatanong mo sa akin ang tungkol sa hinaharap, at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sabi ng master, hindi, nasa laro ka pa rin. Ako naman, nasa labas na ng laro pagkatapos ng kalkulasyon. Sabi ng bida, ang pagiging nasa laro, ang aking kapalaran ba sa buhay na ito ay hindi pa rin nauugnay sa aking malayang kalooban. Inangat ko pa nga ang krisis sa lungsod ng kaluwalhatian. Ngumiti ang master. Sabi ng master, ang kailangan mong gawin sa susunod ay lumaban para sa posisyon ng pinuno ng sekta ng Diyos na balahibo. Habang nakikinig ang bida, sabi ng bida, oo, totoo, ang unang hakbang ng aking plano. Ang hakbang na ito ay dapat makumplito. Sabi ng master, kung gusto mong maging patriarka, maaari akong magrekomenda ng isang tao sa iyo. Maaari siyang maging isang malakas na tulong para sa iyo. Sabi ng bida, sino? Sagot ng master, ang aking nakatatandang kapatid, si Long Yuyin. Sabi ng bida, ang nakakatawa, makikipagtulungan sa kanya. Alam mo, gusto ko siyang patayin. Kung hindi dahil sa iyong pamana, sa aking nakaraang buhay ay sinira ko sana ang pamilyang Dragon Seal hanggang sa lupa. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang mamatay ka ulit, ngunit hindi ko rin masisiguro ang buhay ni Long Yuyin. Sabi ng master, dahil pinatay niya ako sa nakaraang buhay. May dahilan para doon. Sa kanyang paningin, ako ang pumatay sa kanyang master. Dahil ang kanyang master ay talagang pinatay ng aking sariling mga kamay. Hoy, ang sanhi at bunga sa mundong ito ay napaka-misteryoso, hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon. Kinapopootan mo siya, at kinapopootan kanya, at ang galit ay naging isang patay na dulo. At ang galit na ito, ikaw lang ang makakapag-alis nito. Naalala ng bida ang nakaraan. Natigilan siya na nag-iisip. Sabi pa ng master, pagkatapos ng 2 buhay, hindi ka pa rin makapagpakawala. Sabi ng bida, pero, hindi kita pinipilit na maging mabuti tulad ng tubig. Pero si Long Yuyin, hindi na siya isang banta sa akin, kaya bakit hindi mo pakawalan ang galit para sa kanya? Sabi ng bida, sige, sa isip ng bida, si Long Yuyin ay talagang kapatid ng master. Kinakalkula ng master ang kapalaran. Dapat may dahilan para gawin ko ito. Sabi ng master, ang sining ng langit, sa bawat kalkulasyon, uubusin nito ang aking buhay, kaya huwag kang magtanong ng sobra. Sa isip ng bida, nagbibiro rin ang master. Tama, siya ay isang teenager pa rin ngayon, isang batang babae lamang. Sabi ng bida, tama, sabi ng master, huwag kang pumunta rito sa loob ng ilang sandali. Masyado kang kapansin-pansin. Naiintindihan ko, sa pagkakataong ito nakikita kong nabubuhay ka pa rin ng mapayapa, nakahinga ako ng maluwag. Tumatayo na ang bida, nakatayo na siya, sabi ng bida, hintayin mo akong maging patriarka ng sekta ng balahibo ng Diyos muna.
Protektahan kita, Master. Habang pinagmamasdan ng Master ang pag-alis ng bida. Nakaalis na ang bida. Natatakot akong hindi ko na maantay ang araw na maging patriarka ka. Samarado na ang pinto. Naglalakad ang bida sa mahabang hagdanan. Sa isip ng bida, ang sekta ng balahibo ng Diyos ay may maraming paksayon, lahat ay nagkakagulo sa isang matinding labanan sa isa't isa. Naniniwala akong sa loob ng 100 taon, ang mga sekta ay maaaring talagang gumuho. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng ganap na awtoridad ay magagawa kong patatagin ang sekta. Ngunit posible lamang iyon kung ako ang magiging pinuno ng sekta ng balahibo ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagiging pinuno ng sekta ay magagawa kong gawin ang unang hakbang sa pagharap sa emperador ng pantas. Ngayon ay kailangan ko talagang maabot ang kaharian ng langit ng mas mabilis hanggat maaari. Nararamdaman ko ito. Ang kaharian ng langit, malapit na. Napansin ni Yuyin ang ating bida. Sa isip ng bida, si Long Yuyin ba iyon? Hinahanap ba niya ang Master? Ito lang ang lambak na patungo sa tirahan ng Master. Habang naglalakad pataas si Yuyin, bigla siyang nagulat. Napahinto siya sa paglalakad. Nagkatinginan ang dalawa. Lumingon-lingon sa paligid si Yuyin. Sabi ng bida, bakit ka nandito? Sa isip ng bida, hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Namumulang sabi ni Yuyin. Ako ay naghahanap ng isang tao. Sa isip ng bida, ano ba ito? Ang babaeng ito ba talaga ang mataas at makapangyarihang Long Yuyin mula sa aking nakaraang buhay? Hindi ba siya natatakot sa akin? Sabi ng bida. Ano? Sabihin mo. Sabi ni Yuyin. Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Natigilan ang ating bida. Sabi ng bida, huwag kang mag-alala. Hindi ko magagawa ang anumang bagay sa iyo dahil nasa loob tayo ng institusyon ng kaluluwang langit. Sabi ni Yuyin, well, tama, ang Long Yuyin ng buhay na ito ay bata pa. Maaari pa siyang mabago. Sa aking nakaraang buhay, habang lumalakas si Long Yuyin ay naging mas at mas hindi kontrolado at mapagmataas. Wala siyang nakitang may halaga. Sa huli, pinilit niyang patayin ang aking Master. Ngunit sa buhay na ito, 2 beses ko siyang natalo. Mukhang nagkaroon siya ng ilang pagbabago. Sabi ng bida, hoy! Sa isip niya, nahihiya akong kamuhian siya ngayon, tingnan mo ang sitwasyon niya. Tama ang sinabi ng Master, nabulag ako ng galit. Ngayon na natagpuan ko na ang pinagmulan ng problema, lubusan ko siyang babaguhin at gagawin siyang isang mas mabuting tao. Ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Sumigaw si Yuyin. Sabi ng bida, huwag kang sumigaw. Sa isip ng bida, paano naging ganoon si Long Yuyin? Mahina pala ang kanyang puso. Narinig kong wala siyang ama mula noong bata pa siya, at nag-asawa ulit ang kanyang ina. Kaya ba siya naging bastos at hindi makatwiran para hindi siya makalapit ng sinuman? Marahil, nag-iisa lang siya. Ang kanyang mataas at makapangyarihang pagkatao ay isang maskara lamang. Nagsisimula kong maunawaan ang iyong mga salita, Master. Pakiusap, hayaan mo akong maging masamang tao sa buhay na ito. Inangat ng bida ang kanyang kamay patungo kay Yuyin. Malapit na ito habang nagulat si Yuyin. Pumikit na lang si Yuyin. Hinawakan ng bida sa balikat si Yuyin. Sabay tawag sa pangalan nito. Long Yuyin, sabi ng bida, si Ying Yuro ang aking Master. Hindi ko alam kung anong uri ng sama ng loob ang mayroon kayo sa pagitan ninyong dalawa, ngunit dapat mong malaman. Mabait siyang tao. Tiyak na hindi niya sasaktan ang sinuman. Sana maibaba mo ang iyong damdamin at isipin muli ang mga bagay-bagay. Marahil may hindi pagkakaunawaan sa isang lugar. Nagmumula pa rin si Yuyin, na parang hindi narinig ang sinabi ng ating bida. Bigla itong umatras. Sa isip ng bida, bakit ang bait ni Long Yuyin ngayon? Marahil ito ang tunay na Long Yuyin. Napabuntong hininga ang bida sabay ngiti sabi nito. Dapat kang bumalik at isipin ang sinabi ko. Isabay lagpas kay Yuyin. Kung may anumang problema ka, lumapit ka sa akin. Nagpatuloy sa paglalakad ang bida. Habang natigilan si Yuyin,
Sabi ni Yuyin. Hintayin mo ako. Sabi ng bida. Ano ang problema? Sabi ni Yuyin. Hindi ba? Sinabi mo sa akin na manatili sa malayo hanggat maaari. Sabi ng bida. Kahit na ipinaliwanag ko ang mga bagay na iyon dati, marahil hindi mo maiintindihan. Puno ng galit ang aking puso para sa iyo, ngunit pagkatapos makinig sa mga turo ng aking master, nagpasya akong ibaba ito. Long Yuyin, sana may baba mo rin ang galit mo para sa aking master. Pagkatapos noon, marahil maaari pa tayong maging magkaibigan. May klase tayo sa loob ng 3 araw. Hihintayin ko ang iyong sagot. Sa isip ni Yuyin, bakit ako kinapopootan ni Nia Li? Dahil ba kay Ying Yuek? Paano naging master ni Nia Li si Ying Yuro? Napaisip siya ng sandali. Ngayon ang kapalaran ni Ying Yuro ay nasa aking mga kamay. Kung sasabihin ko ang katotohanan tungkol sa kanyang pagmamayari ng teknik ng hula ng langit, mamamatay siya. Patuloy siyang naglakad. Gusto ko ba talagang mamatay siya? Bumalik sa tinutuluyan ng ating bida. Sabi ni Xiao Yu. Nia Li, saan ka nagpunta? Sabi ng bida. Nakilala ko ang isang matandang kaibigan. Sabi ni Xiao. Isang matandang kaibigan. Sa isip niya, si Nia Li ay nandito lang ng ilang sandali, paano nangyari na may matandang kaibigan? Sabi ng bida, Hoy, nandito ka rin. Sabi ng babaeng ito habang niyakap ang braso ni Xiao Yu. Hello, Nia Li. Ngumiti ang bida sabi nito. Babalik na ako sa paglilinang. Maaari kayong magpatuloy. Sabi ni Xiao Yu. Hoy, huwag kang magkamali. Sabi ng bida, hindi ba kayo nag-uusap? Sabay tawa ng bida. Nagmadaling pumasok ang bida sa kwarto. Habang tumatawa, nasilaw ang ating bida sa liwanag. Natigilan ang ating bida. Hindi ko akalain na ang Diyos ang kapatid ay maaabot ang kaharian ng langit bago pa ako. Ang kanyang kaharian ng langit ay tila naiiba sa mga ordinaryo. Nagtataka ako kung gaano ito kalakas. Mas mabuting huwag ko siyang guluhin. May napansin ang bida sa gilid. Gu. Ang maliit na lalaking ito ay natutulog na naman. Kumakain lang siya at natutulog, kumakain at natutulog buong araw. Sa tuwing gigising siya pagkatapos ng isang malaking tulog, ang kanyang aura ay magiging ilang beses na mas malakas. Ang maliit na lalaking ito ay lumalakas sa isang nakakatakot na bilis. Nararamdaman kong maabot din ni Lu Piao ang kaharian ng langit. Ako lang ang naiwan dito. Lahat ng langit na enerhiya mula sa mga espiritual na bato ay nasipsip ng baging sa aking kaharian ng kaluluwa. Sana maganda ito. Kailangan kong mag-concentrate sa aking paglilinang. Kahit na ang bagong grupo ng mga estudyante ay nagdulot ng mga alon sa loob ng institusyon ng kaluluwang langit, ang kaguluhan ay mabilis na nawala. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng Li Xingyun, si Hualing ay nagpakita rin ng mas maraming pagpipigil. At nalubog sa paglilinang, hindi na ginulo si Nia Li. Si Merong Yu ay gumawa ng isang bagong record sa mga nakakatakot na guho, ngunit tila nagagalit siya tungkol sa nangyari. Sabi ni Merong, ang batang, iyon ay talagang nadulas. Si Nia Li ay nag-aaksaya ng halos 200 espiritual na bato sa isang araw. Gayunpaman, ang supply ng mga bato sa loob ng kanyang singsing ng interspatial ay talagang patuloy na tumataas. Natural, ito ay resulta ng pagpino ng mga demonyo na espiritu na may antas ng Diyos na bilis ng paglaki araw-araw. Patuloy na bumili si Nia Li ng malaking bilang ng mga demonyo na espiritu na may mga dragon bloodlines. Walang nangyaring malaki. Di nagtagal, dumating na naman ang oras ng klase. Ang aralin ngayon ay 15. Tungkol sa pisikal na pagsasanay. Maghanap tayo ng isang tao para magsanay. Duelo. Lumingon sa paligid ang mga estudyante na parang may hinahanap. Sisirain ba ng dalawang ito ang silid-aralan muli? Sabi ni Yuyin. Maaari ba akong magsanay sa iyo? Nagtatakang tumingin ang dalawa. Ganoon din ang ibang mga estudyante. Sabi ng bida, well,
Sige. Hindi pa rin makapaniwala ang dalawa. Sabi ni Gubei. Ano ang nangyari sa tigress na ito? Sabi ni Lu Piao. Nananaginip ba ako? Sabay batok ni Gubei kay Lu Piao. Totoo ito, sabi ng guro. Oh, mabuti na lang at neresolba ang alitan sa pagitan ng mga kaklase. Kung gayon, hindi na kailangan ng mga kalasag, magsimula na tayong magsanay. Nakahanda na si Yuyin. Ganoon din ang bida. Nagsimula ng si Yuyin. Sumipa agad si Yuyin. Sabi ng bida, maaaring malayo ang iyong hanay ng pag-atake, ngunit marami ka pa ring mga kahinaan. Masyado ka pang mabagal. Umilag ang ating bida. Narito, 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 at narito. Napa-atres si Yuyin. Sabi ng bida, lahat ng tatlong ito ay mga kahinaan. Sa isip ni Yuyin, si Nieli ay talagang mas malakas kaysa sa akin. Kaya nagpapadali na siya sa akin. Hindi sapat ang bilis. Muli, mabuti, sabi ng bida, ang mga anggulo ng iyong pag-atake ay hindi tama. At ang iyong mga reaksyon ay masyadong mabagal. Narito, narito, at narito, lumipad si Yuyin. Ahem, pinilit niyang bumangon. Sabay pahingi nito, sumugod na naman patungo sa ating bida. Pinabagsak na naman ang ating bida. Namamangha na lang ang mga estudyante. Habang lumalaban siya, mas nagiging excited siya. Bumagsak na naman si Yuyin. Hinahabol na niya ang kanyang paghinga. Mabuti, sumugod ka ulit. Sa isip ng bida, imposible, sa loob lamang ng ilang pag-ikot, naging mas malakas si Long Yuyin. Kailangan kong sabihin na siya ay tunay na isang henyo. Ang kanyang talento ay malayo sa maihahambing sa ating henerasyon. Nanunood ang guro sa paglalaban ng dalawa. Sa isip niya, Nieli, ang lakas niya. Natatakot ako na hindi kasing ganda ng pag-unawa ko sa pisikal na lakas tulad ng sa kanya. Parang wala na siyang matututunan dito. Magpapanggap na lang ako na hindi ko alam. Nakuha ko na naman. Sa isip ng bida, sa nakaraang buhay ko, walang sinuman ang nakapagturo ng matagal kay Long Yuyin, na nagresulta sa kanyang mataas at makapangyarihang karakter. Maging mabuting tao ka lang sa buhay na ito. Mali iyon. Pag-aaway, maingay. Ilang araw pa lang, naging ibang tao na ba si Long Yuyin? Marahil hindi siya nagbago, pero kumbinsido lang siya na nagbago siya ni Nieli. Pagkatapos ng lahat, ang kasanayan ni Nieli ay nasa itaas ng sa kanya. Hindi ba mas malakas si Merong Yu? Siya, gaano na ba siya katanda? Hindi ako makukumbansi. Kaya ganun pala, ang pag-atake na ito. Ang tagumpay ni Nieli sa paglilinang ay lampas sa aking imahinasyon. Sa mundong ito, ang master lang ang magbibigay sa akin ng pakiramdam na iyon. Sa pamamagitan ng paraan, sinabi ni Nieli na si Ying Yuro ang kanyang master. Maaaring mas malakas pa siya kaysa kay Nieli. Bilang nagulat si Yuyin, dumating ang lalaking. Ito, Long Yuyin, sabi ni Yuyin. Hu Yong. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag ka nang bumalik? Sabi ng lalaking ito, Long Yuyin, narinig ko na nagsanay ka kasama ng batang iyon na si Nieli. Nakikipag-usap ka pa nga sa kanya ng mahinahon. Niloloko mo ba ako? Sabi ni Yuyin, gusto mo bang baliin ko ulit ang mga buto mo? Sabi pa ni Yuyin, nakipaglaban si Nieli sa akin at nanalo, maaari niyang gabayan ako sa aking paglilinang. Hinahangaan ko siya, kung may lakas ka ng loob, bakit hindi ka lumaban sa akin ng isa sa isa? Sumigaw si Yuyin, teka, teka, teka. Ako ang iyong fiancé, hindi ko kailanman tinanggap ang pakikipag-ugnayan na iyon. Paano ka magiging fiancé ko kung ikaw ay basura? Kung gusto mong maging fiancé ko, sabihin mo lang pagkatapos mo akong talunin. Fair na, ikaw. Long Yuyin, tandaan mo ito. Pagsisisihan mo ito. Tanjina, sa pamamagitan ng, habang nakatalikod siya lumingon siya na nanglilisik ang tingin. Sabay sipa sa lalaki ito. Lumipad na naman sa kawalan ang lalaki. Sa lahat ng sumunod na aralin, tuwing kailangan ng mga mag-aaral na magkapareha para sa isang bagay, si Long Yuyin ay hahanapin si Nieli.
Tuwing nakakaharap si Long Yuyin ng mga problema sa paglilinang, hinahanap niya si Nieli para sa mga sagot. Ngayon ay lubos nang nakumbinsi si Long Yuyin ni Nieli. Minsan ay pinagsasabihan niya ito, ngunit hindi na siya naglakas loob na sumagot. Naging mas mahinahon din siya kay Lu Piao at Gu Bei. Gayunpaman, bukod kay Nieli at sa kanyang mga kaibigan, hindi na niya sila nakikita ng may paggalang. Nagpatuloy si Nieli sa paglilinang habang nag-iipon ng mga espiritual na bato. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng mga tagubilin kay Long Yuyin sa kanilang mga aralin. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa loob lamang ng 10 araw, nakapasok na si Lu Piao sa langit ng kapalaran ng kalangitan. Dumating din ang gantimpala mula sa board ng kaluluwa ng santo. Wow! Makalangit na baluti. Isang artifact ng grado 4. Ito ay isang breastplate. Well, ano ang mali? Maaari itong makatiis ng pag-atake ng isang dalubhasa sa langit ng kapalaran ng kalangitan ng 5 kapalaran. At protektahan ang kaluluwa ng kapalaran mula sa pagkalat, kaya lumilikha ng pagkakataon na makatakas. Iyon ay hindi. Naalala nila ang isang baluti. Ang ginamit na pangtakas ng Demon Lord. Sabi ng bida, ganyan nga ang pagtakas ng Demon Lord. Haha, ngunit ang kanyang artifact ay grado 3 lamang, hindi kasing ganda ng isang ito. Sabi ng bida, hey, kalimutan mo na, tingnan mo ang iba. Oh, may 3 espiritual na asensya ng bato. Isang espiritu ng demonyo ng antas ng mahusay na dugo ng dragon. Sabi ni Lu Piao, maraming magagandang bagay, ibenta natin. Sabi ng ating bida, haha, hindi na kailangan iyon. Nakakuha na ako ng higit sa 30,000 espiritual na bato hanggang ngayon. Dapat sapat na iyon para sa ating paglilinang. Sabi ni Lu Piao, higit sa 30,000. Sabi ng bida, haha, hindi mo inaasahan iyon, tama ba? Magpatuloy ka at marahil makakakuha ka rin ng gantimpala. Sabi ni Lu Piao, magpa-practice ako. Sige, magsisimula na akong sumipsip ng mga espiritual na asensya ng bato. Dumating na ang hapon. Nagsimula nang mag-absorb ang ating bida. Ang kaharian ng kaluluwa ay puno, bakit hindi ako makakasira? Hanam, simula nang lumitaw ang puno ng ubas na iyon, naging mas mahirap ang paglilinang. Ayon sa bilis ng paglilinang ng nakaraang buhay, dapat na nakapag-breakthrough na ako. Bilang karagdagan sa paglago ng antas na ito, mayroon pa akong higit sa 30,000 ordinaryong antas ng paglago ng mga espiritu ng demonyo na may mga dugo ng dragon. Plano ko sanang maabot ang langit ng kapalaran ng kalangitan bago ko simulan ang pagpipino. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa rin naabot ng aking paglilinang ang hakbang na iyon. Ngayon ay pupunasan ko na sila. Naririnig ang ingay ng gabi. Ang espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon ay dapat na pagsamahin sa espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon. Kung ang isang espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon at isang ordinaryong dugo ay pinagsama, ang mga dugo ng dragon ay direktang lalamunan ang mga ordinaryo. Parang mas malakas ang mga dugo ng dragon kaysa sa mga ordinaryong espiritu ng demonyo. Mas mataas din ang presyo. Nagsimula na ang ating bida. Umilo ang pattern. Nagsimula ng igalaw ang mga espiritu ng demonyo. Pumasok na ito sa hurno. Nakapokus ang ating bida. Makikita na ang mga espiritu ng demonyo ay nagkakabulos sa loob ng hurno. Naglalaban-laban ang mga ito. Kinagat ng isang espiritu ang isa. Habang kinain naman ng isang espiritu ang isa. Konti na lang ang umiikot sa hurno ng mga espirit. Nag-react na ang hurno. Lumiwanag ito ng pataas. Habang lumiwanag ang hurno makikita ang pattern na dragon. Aha, nagbago ang pattern ng demon pot. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Bahala na nga, nagtagumpay naman ang pag-refine ng demon spirit. Ngayon, naging isang dugo ng dragon na may magandang antas ng paglago. At tumaas ang presyo nito ng ilang beses. Mabuti, subukan natin ulit. Lumiliwanag ang silid. Naglaglagan ang mga lagayan ng demon spirit na wala ng laman.
Nagpatuloy ang ating bida sa kanyang pag-refine ng demon spirit. Parang gumanda ang demon pot ng bangungot. Na-refine ko na ng higit sa 50 beses pero ilang beses lang ako nabigo. Mayaman na ako ngayon. Lumiwanag ng husto ang demon pot. Wow! Ang liwanag! Dahan-dahan inilat ng bida ang kanyang mata. Pinigmasdan niya ng mabuti. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang magandang antas ng paglago ng dugo ng dragon. Napailalim ito sa unang mutasayon nito. Ang aking Shadow Devil at Fang Panda ay parehong dumaan sa kanilang unang mutasayon dati. Ang totoo lang, hindi ko pa naririnig na maaaring mangyari ang mutasayon sa panahon ng proseso ng pagpipino. Tuwing nagmumuta ang isang espiritu ng demonyo, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay magiging mas malakas. Ang presyo ng isang mutasayon na espiritu ng demonyo ay dapat na mas malaki ng ilang dosenang beses. Ito ay isang epekto na dulot ng pinahusay na demon pot ng bangungot. Subukan natin ulit. Napakaganda. Higit sa 30,000 ordinaryong antas ng mga espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon ay nakagawa ng higit sa 2,500,000 antas. At sa mga ito, 23 ang dumaan sa mutasayon. Nais kong malaman kung anong iba pang mga sorpresa ang maibibigay sa akin ng demon pot ng bangungot na ito. Anyway, ang mas malalakas na espiritu ng demonyo ay lalamunan ang mas mahina. Pagkatapos ay ilalagay ko ang isang mutasayon na espiritu ng demonyo at siyam na regular na magkasama. Hindi ba iyon ay isang pambihirang pagbabago sa antas ng paglago? Dugo ng dragon, espiritu ng demonyo, bomb-ontong hiningaan demon pot. Hindi ito gumagana. Subukan ko ulit. Nagwawala na ang demon pot. Naiinis ang ating bida. Isa pa. Nagpatuloy ang aking bida sa kanyang ginagawa. Matagumpay. Isang mahusay na antas ng paglago ng espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon. At ito ay isang mutasayon. Parang ang pagkabigo ay isang bagay lamang ng posibilidad. Kapag ang mga regular na espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon ay pinino kasama ang isang mutasayon, ang rate ng tagumpay ay mas mababa. Susubukan kong hanapin ang pinakamahusay na paraan. Pinigmasdan niya ang demon pot. Gumawa siya ng hand sign. Lumiwanag ang demon pot. Biglang nawala ang liwanag nito. Naglaglagan ang mga gamit ng demon spirit. Patugloy ang hand sign ang ating bida. Kumuha pa siya ng mga demon spirit. Dahan-dahan naglalaho ang pattern sa demon pot. Nagkaroon ng panibagong pattern ito. Biglang lumiwanag ng husto ang demon pot. Grabe, sobrang liwanag. Parang nag-evolve ulit ang demon pot ng bangungot. Nakakalungkot na walang masyadong talaan tungkol sa demon pot ng bangungot o sa mga epekto nito. Kaya maaari lang akong umasa sa aking sarili upang matuto ng higit pa tungkol dito. Napangiti ang ating bida. Makikita ang kalaliman ng gabi. Phew, tapos na rin. Matapos ilabas ang gintong ilaw, ang rate ng tagumpay ay naging mas mataas. Mula sa 2,500 magandang antas ng paglago ng mga espiritu ng demonyo, nakagawa ako ng 230 mahusay na antas. Mula sa 230 mahusay na antas ng mga espiritu ng demonyo, nakatanggap ako ng 21 pambihirang antas. Sa kasamaang palad, 3 lamang ang mutasayon. Ano ang mangyayari kung patuloy akong magpipino? 2 lamang ang posibilidad. Kung mabibigo ako, ang pagkawala ay magiging napakalaki, at kung magtagumpay ako, hindi rin ito maaaring ilagay sa merkado. Ang ganitong espiritu ng demonyo ay tiyak na magdudulot ng napakalaking kaguluhan. Ngunit kung ang isang superhenyo na may 8 grado na langit na espiritual na ugat ay isasama sa isang Diyos na antas ng paglago ng espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon. Kung ang balitang ito ay tumagas, hindi lamang ang mga nakatataas ng Sky Soul Institute, kundi pati na rin ang mga nakatataas ng Divine Feather Sect ay magugulat. Tiyak na ituturing ng Divine Feather Sect ang ganitong henyo na may ganap na kahalagahan. Kung maaakit ko ang atensyon ng Divine Feather Sect,
makakapasulong ako ng maayos. Natigilan siya. Anuman, gawin natin ito. Pinakita ang isang espiritu ng demonyo. Ang demon path ay napapalibutan ng mga espiritu ng demonyo. Gumawa ng hand sign ng ating bida. Ilagay ang isang mutasayon. Kahit na mataas ang panganib, mataas din ang gantimpala. Ipagsapalaran ang lahat. Nagsimula nang pumasok ang lahat ng espiritu ng demonyo sa loob ng demon path. Iniwanag ito ng husto. Tuloy-tuloy ang paglalaban ng mga espiritu ng demonyo. Mabuti, ang mutasayon na espiritu ng demonyo ay nagsimulang lalamunan ang iba pang mga espiritu ng demonyo. Kung magpapatuloy ito, ang isa pang espiritu ng demonyo ay lalamunan din ang iba pang mga espiritu ng demonyo. May dalawang espiritu ng demonyo na mabilis napapunta sa isa't isa. Nagsalbo ka na ang dalawang espiritu ng demonyo. Lumiwanag ang demon path. Hindi maganda. Ang dalawang natitirang espiritu ng demonyo ay pantay-pantay ang lakas, at hindi nila kayang lalamunan ang isa't isa. Gayunpaman, unti-unting nagsimulang mag-merge ang mga ito. Kung ang enerhiya ay hindi matatag, magdudulot ito ng pagsabog. Dapat silang supilan. Nag-release ng matinding aura ang ating bida. Makikitang nagsasama ang dalawang demon spirit. Pakiusap, huwag sumabog. Nahihirapan na ang ating bida. Sa kanyang consciousness, lumabas ang ugat ng puno. Ang aking langit na enerhiya ay malulusaw ng palayok na ito. Nagre-react ang ugat ng puno. Nag-release ng gintong liwanag ang puno. Ang langit na enerhiya ay umaagos palabas. Palagay ko ito ay dahil sa puno ng ubas sa loob ng aking katawan. Salamat, puno ng ubas. Magsama tayo. Makikita mo kaya panggabi. Habang nakahinga ng maluwag ang bida. Pagkatapos ng ilang oras. Sa pagtatapos ng pagsasanib, ang kapangyarihan ng mga espiritu ng demonyo ay masyadong malakas pa rin. Halos tapos na, magmadali at mag-fuse. Hindi ko na, kaya panghawakan. Hindi ako maaaring sumuko sa huling sandali. Damdam na ng katawan niya. Ang pagod na kanyang sa ginagawa. Dahan-dahan lang. Lumiliit ang kanyang paningin. Boom boom boom. Ang pagsasanib ng mga pambihirang antas ng paglago ng mga espiritu ng demonyo ay napakahirap. Halos tapos na, hindi ako dapat sumuko. Pero ang aking kaharian ng kaluluwa ay malulusaw. Mabibigo ba ako ng ganito? Ang demon path ng bangungot. Parang mayroong isang uri ng mahiwagang intensyon. Sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito, nararamdaman ko na ang aking kaharian ng kaluluwa ay nag-aalam. Wala nang ibang gagawin, papasok ako dito. Biglang nagbago ang kapaaligiran ng ating bida. Nagulat siya sa nangyayari. Pawang nakalutang siya. Ito ay ang demon path ng bangungot. Pumasok si Nieli sa kanyang mga iniisip sa demon path ng bangungot. Napakaganda, ang langit na enerhiya dito ay walang hanggan, tulad ng isang malawak na karagatan. Kahit na idinagdag ko ang lahat ng langit na enerhiya sa loob ng mga lupaing banal ng kaluluwa ng santo, hindi pa rin ito maihahambing sa walang hanggang dagat na ito. Ang enerhiya mula sa sumabog na mga espiritu ng demonyo ay nasipsip lahat sa espasyong ito. Gayunpaman, hanggat ang demon path ng bangungot ay nababahala, sila ay mga patak lamang ng tubig na hindi makakagawa ng kaunting alon. Ang enerhiya sa loob ng demon path ng bangungot ay kalmado na parang nagyelo, dahil sila ay nasa isang hindi aktibong estado. Umupo ang ating bida, naghanda sa pagsasanay. Langit na Diyos na pamamaraan ng paglilinang. Langit na daan na banal na desisyon. Ang sagot, mga pagbabago sa Dao. Ang mga pagbabago ay patuloy sa Dao sa pagitan ng langit at lupa. Malalaking pagbabago ang naganap sa pagitan ng nakaraang buhay at kasalukuyang buhay. Ito ang pagbabago ng Dao na nabanggit sa teknik ng paglilinang ng langit. Ang Dao ay hindi permanente. Ang tubig ay hindi permanente. Si Nieli ay nakakuha ng kamangha-manghang kaliwanagan. Kumpara sa kanyang nakaraang buhay, mayroong isang malaking pagkakaiba sa kanyang paglilinang.
Sa pananaw na iyon, ang kaluluwa ni Niali ay nagsimulang lumawak ng masakit. Ang Dao ay ang batas ng kalikasan, at ang tubig ay nakikinabang sa lahat. Nahihirapan ang ating bida, manatiling kalmado, manatiling malinaw. Ito ang pinakamagandang panahon upang linisin ang kaluluwa ng kapalaran. Sobrang daming mangyayari sa karagatan ng kaluluwa ng bida. Pabilis ito ng pabilis. Lumiwanag na ito ng sobra. May lumabas na isang kulay pula. Ang kaluluwa ng kapalaran ay nabuo na. Ngayon, masisipsip ko ang enerhiya ng langit. Dahan-daang pumapasok sa kaluluwa ng kapalaran ng ating bida ang mga enerhiya ng langit. Isang kapalaran ng langit na kaharian ng kapalaran. Naabot ko na ang rurok ng kaharian ng isang kapalaran ng direkta. Ang pagkuha ng pagkakataong ito ay nakatulong sa akin na makatipid ng hindi bababa sa ilang buwan ng paglilinang kumpara sa iba. Ngunit ang kulay ng kaluluwa ng kapalaran na ito ay medyo kakaiba. Sa aking nakaraang buhay, ang aking kaluluwa ng kapalaran ay walang kulay, ngunit sa buhay na ito, ang kaluluwa ng kapalaran na ito ay talagang eskarlata. Ngunit ang eskarlata na kaluluwa ng kapalaran na ito ay mas malakas kaysa sa walang kulay na kaluluwa ng kapalaran sa nakaraang buhay. Kahit na hindi ko lubos na naiintindihan. Gayunpaman, ito ay malakas. Nagliwanag na ang demonyo na palayok. Umuikot sa isang punto ang enerhiya ng langit. Pagsamahin mo ako, sa pag-abot sa kaharian ng langit na kapalaran, ang kontrol ni Niali sa enerhiya ng langit ay lumakas ng ilang beses. Pinigilan ng enerhiya ng langit ni Niali, ang dalawang espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon ay sa wakas ay nakumpleto ang kanilang pagsasanib at naging isa. Naglabas ng matinding liwanag ang demonyo na palayok. Nasilaw ang bida. Sa liwanag, makikita ang liwanag sa loob ng kwarto. Pinakita ang kalaliman ng gabi. Nakangiti ang ating bida. Sa wakas ay gumana. Matapos masira ang kaharian ng langit na kapalaran, sa wakas ay makontrol ko ang kanilang pagsasanib. Ito ay isang mahusay na antas ng paglago ng espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon, at ito ay isang mutated. Masyado ng mahal para ibenta sa merkado, kaya itatago ko na lang ito. Pumikit ang ating bida. Nag-focus ito. Ito ay ipinakita ang napakaangas na dragon. Wow! Ang partikular na species na ito ay nagtataglay ng isang medyo dalisay na dugo ng dragon. Ang isang dugo ng pakpak na banal na Jiao Dragon na umaabot sa pagtanda ay maihahambing sa isang dalubhasa sa kaharian ng ninuno ng Marshall. At ang mga kaliskis ng dugo ng pakpak na banal na Jiao Dragon na ito ay hindi eskarlata, ngunit ginto. Bukod dito, mayroon itong mga tinik sa buong katawan nito, na ginagawa itong mas malupit kaysa sa isang ordinaryong isa. Ito ay isang nilalang na nakatayo sa tuktok. Nararamdaman ko ang dalawang napakamalakas na punto ng enerhiya na umaagos sa loob ng katawan nito. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, sa wakas ay makakapasok ako sa isang ikatlong espiritu ng demonyo. Ipinakita ang puno sa karagatan ng kaluluwa ng bida. Nag-react ito sa bagong espiritu ng demonyo. Ang espiritu ng demonyo na ito ay umabot sa lakas ng kaharian ng langit na kapalaran. Gamit ang pisikal na katawan nito at ang hininga ng dragon, magagawa kong hamanin ang mas malalakas na kaaway ng mas mataas na ranggo. Nagliwanag ang mga mata ng bida. Puno siya ng aura. Ang pagsasanib ay kumpleto na. Sa wakas ay gumawa ako ng isang malaking hakbang pasulong. Kinuha na niya ang demonyo na palayok. Tungkol sa aktwal na lakas nito, kailangan kong maghintay para sa isang aktwal na labanan upang malaman. Bukod dito, ang dugo ng pakpak na banal na Jiao Dragon ay mayroon pa ring maraming malalakas na pamamaraan na maaari kong unti-unting maunawaan. Tumingin siya sa isang banda. Kung sasama ako sa dugo ng pakpak na banal na Jiao Dragon ngayon, ang buong bahay ay malamang na sumabog. Pagkatapos ng lahat, ito ang bahay na inuupahan ni Xiao Yu. Mas mabuting maghanap ng ibang lugar upang subukan. Dahil nasira na ako sa kaharian ng langit na kapalaran,
mas maayos kong makontrol ang demonyo na palayok ng bangungot. Sa ganoong paraan, makakakuha ako ng mas maraming pera at makalinas ng ilang mga espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon na may antas ng paglaki ng Diyos para sa lahat. Ang espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon. Dapat siyang maging interesado dito. Nakita ang kahabaan ng gabi. Sa susunod na ilang buwan, bukod sa pakikinig sa klase at paglilinang, ginugol din ni Eli ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanib ng mga espiritu ng demonyo sa bahay. Ginamit niya ang mga koneksyon ni Gubi upang makakuha ng malaking bilang ng mga ordinaryong antas ng paglaki ng mga espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon pagkatapos ay ibenta ang mga mabubuti at mahusay na antas ng paglaki na kanyang ginawa. Ibinenta pa ni Eli ang ilang mga pambihirang antas ng paglaki. Sa susunod na ilang buwan, bukod sa pakikinig sa klase at paglilinang, ginugol din ni Eli ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanib ng mga espiritu ng demonyo sa bahay. Bukod dito, gumawa siya ng 3 mga espiritu ng demonyo ng dugo ng dragon na may antas ng paglaki ng Diyos. 2 sa mga ito ay ibinigay kay Lu Piad at Gubei. Tumanggi si Xiao Yu ng ilang beses, gayunpaman, sa ilalim ng malakas na kahilingan ni Eli, tinanggap niya ito. Ang mga sumunod na araw ay kalmado at tahimik, na may mga espiritual na bato, lahat ay gumagawa ng kanilang makakaya upang maglinang. Pagkatapos ng lahat, dapat kang nasa. Hindi bababa sa 2 kaharian ng kapalaran upang maging kwalipikado upang pumunta sa labas ng mundo. Ayon sa bilis ng paglilinang ni Eli, halos naabot na niya ito. Ipinakita ang isang ibon na nakapatong sa isang bahay. Habang naghihintay sa pinto si Gubei. Lingon ito ng lingon kaliwa kanan. Nieli, ha? Sabi ng bida, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Gubei, nandoon ka pala, hihihi. May natanggap akong mensahe. Ang ilang mga disipulo mula sa mga sektang Heavenly Note at Skyblaze ay dumating upang bumisita. Sabi ng bida, Heavenly Note Sect, sabi ni Gubei. Sinasabi nila na ang lahat ng mga miyembro ng Heavenly Note Sect ay mga babae. Marami sa kanila ay mga kagandahan na parang diwata. Titingnan ba natin? Sabi ni Lu Piao. Fair na. Reaksyon ni Gubei. Sabi ng bida. Oo, bilasan natin. Sabi ni Gubei. Haha, hindi ko alam na si Nieli ay isang lalaking may kultura. Sabi ni Lu Piao. Go! Ang mga disipulo ng Heavenly Note Sect at Skyblaze Sect ay karaniwang bumibisita sa Divine Feather Sect 1 beses sa isang taon. Ito ay upang tulungan ang mga henyo na matuto sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, pati na rin para sa negosyo. Halimbawa, ang Heavenly Do ng Heavenly Note Sect ay tiyak na isang kayamanan ng paglilinang ng mataas na grado. Ang Heavenly Note Sect ay naiiba sa Divine Feather Sect sapagkat ang lahat ng kanilang mga disipulo ay babae. Iilan lamang sa kanila ang nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, maliban sa pagkuha ng kanilang mga pangangailangan. Sa makatuwid, ang kanilang sektang ito ay lubos na nagkakaisa at patuloy na lumalakas. Ngayon, ang kanilang sektang ito ay nasa likod lamang ng Skyblaze Sect sa mga tuntunin ng lakas. Tungkol naman sa Skyblaze Sect, sabi ng bida, ano ang tungkol dito? Sabi ni Gubei, well, walang masyadong masasabi tungkol sa Skyblaze Sect. Sky Soul Institute, pangunahing bulwagan. Naiipit sa dami ng tao ang ating bida. Pagod na pagod ang 3. Sabi ni Gubei, ito ay, bakit kailangan nating magsiksikan sa malaking bulwagan na ito? Reaksyon ng bida, ha? Sabi ni Gubei, sige, dadalhin kita sa pasukan sa gilid. Ang mga taong nagtipon doon ay mga ordinaryong disipulo. Ang mga kinikilalang henyo at mga inapo ng mga miyembro ng Divine Feather Sect ay karaniwang nagtitipon sa silid na ito sa gilid. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.